Hello mga ka-uploader sa market, sa Pinas Market. Welcome back to my channel. Thank you very much sa ating mga viewers at subscribers. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakipindot na lang din po ng bell button para notified ka palagi. Libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Wala pong bayad yan. So pag-usapan natin ang ating special edition na kay Jollibee, tungkol kay Jollibee So bagong lahat, paalala lang po, hindi po ako isang financial advisor. Ako po isang OFW na nag-trade tayo sa mga blue chip stocks. So ang Philippine stock market indices ay down siya ng 0.42%. So nasa 5946 na tayo, So financial lang yung nag-green. So yung video natin kanina ng bagat kaya tungkol sa mga bangko dahil financial, So yan So market close, ito yung mga gainers ng BDO, SGP, Pure Gold, BPI, MBT, Globe, paunti-unti nang bumalik yung alaga natin. Advance na naman, ito yung mga advance na stock, Tapos decliners, kasama yung isang alaga natin na pag-usapan natin ngayon, si Jollibee. So 1.13 billion billion ang nagbintahan kay Jollibee. Bakit kamo nagbintahan sila? So tara, puntahan natin sa charts. Grabing baba. Ilang araw na yan? 3 araw na yung baba. So down na tayo ng 22% kung diyan galing. Pero kung sa akin, hawak ko siya sa 211. So wala tayong magawa. Ano bang gagawin natin diyan para mabawi natin yan mamaya? Ibalita muna tayo, ano bang dahilan. So ang dahilan sa isa sa pagbagsak niya ay itong losing streak continues on profit miss Mark took. So yung profit niya, so negative siya, as investor sentiment sours after first quarter fell on higher cost tied to Middle East conflict. So ibig sabihin dahilan sa dahilan dito sa sa pangyayari sa Middle East, kaya bumagsak yung kita nila. So siguro dahil alam nyo na ganon. So pero ganon pa man, ang si City Research analyst na si Prinapa Ditsri, yata yan, Germany, na ang kanyang tawag nito, yung target price ay binaba niya sa 240 pesos. From 305 pesos, binaba niya sa 240. At maintains a buy rating on Jollibee. Ibig sabihin, maganda pa rin na outlook niya kay Jollibee. So, kahit na binaba niya, maganda pa rin yung outlook. So, as profit falls 39% on cost surge. So talagang dahilan sa kanyang kinita. So nagsilabasan yung mga investor, mga foreign investor. At saka may mga chika-chika, mga marites nitong Jollibee na matanggal siya sa MACI standard. Sa Philippines lang yun. Hindi naman ibig sabihin na matanggal siya, hindi mo na siya mabili. Matanggal lang siya sa standard noon sa MCI. So ibig sabihin, baga ngayon kasi, hindi pa naman, kasi para sabi-sabi nila mga end of May daw maglabas na ng report ang MACI. So si Jollibee na dati blue chip ay maalis sa blue chip, kasi baga hindi na siya pasok doon sa mga standard na may mga requirements na kailangan i-maintain ni Jollibee na ganon. Yun, sila lang nakaalam, basta ang sabi ganon. So hindi na natin paghirapan pa ang ating sarili kasi hindi tayo magaling sa mga fundamentals. Price action lang tayo,
So, na ganun, yun yung dahilan isa. So, negative loss, loss na nga, negative pa. Negative profit, tapos, tawag niyan, yung pag-alis sa kanya sa MACI. So, ibig sabihin, si Jollibee from blue chip, maging pwedeng mapunta sa itong mid-size cap, pwede siya mapunta dyan, or pwede pa doon sa small cap naman, sa mga small cap na mga tawag niyan, yung penny stock ang tawag nila. So, pero kahit papano, Jollibee is Jollibee pa rin yan, So, titingnan mo nga ang target price nga ni, dinown lang niya ng from 305 naging 204. So, yung mga natin ng mga target price ng broker naman natin, 285, 300, 280, so 240 ang naging target price na bago ngayon with a buy rating ratio. Ibig sabihin ay dito banda yan yung presyo ni Jollibee. Yan yun, yung bagong target price nila. So tayo nasa 211, ibig sabihin pasok pa rin tayo sa kanyang target price. Nasa 211 tayo eh. Tapos may matanggap na naman din tayong ngayong May 21, meron tayong matanggap na piece 1.33 na tawag niya na share. So meron tayong hawak na 250, so multiply mo ng 1.33, so makatanggap tayo ng makatanggap tayo ng almost 300 siguro. Maliit lang, di ba? Kasi 250 lang eh. 250 multiply mo ng 1.33, so maliit lang kasi 332, maliit lang naman puhunan natin dito. Nasa mga 50,000 lang yata to eh. So, anong gagawin natin dito? Baka, alam ko hindi lang ako hindi lang ako yung bag holder ngayon eh. Marami tayong bag holder diyan sa tabi-tabi, So, hindi lang ako, marami tayo. So, ano bang dapat natin gawin dito kay Jollibee? So, una, titingnan natin sa chart, saan ba si Jollibee? Kung naalala nyo itong pandemic, di ba? Pandemic to year 2020. Andito na siya sa level ng pandemic Pero pinakabutom ng pandemic itong 92. So ibig sabihin na worst to worst, baka balikan ni Jollibee itong 92 na yan, Tapos ang masama pa, malapit na tayo sa 29, yung IPO level. Ito COVID level itong 92 so kung grabe naman na balikan pa kaya yan? Maniwala kayo kaya kung babalikan pa yan? Kasi itong mga investor dito, yung mga tawag niyan, mga foreign investor, nagbintayan sila, hindi ibig sabihin lugi sila, Kasi dito pa lang sa pandemic time, kumita na yan. Kung dito sila nagbuliga, nagbumili, kumita na yan sila. Kung dito din banda, kumita na rin yan. Basta itong label na to, baba diyan, kung diyan sila, nagbintayan sila, ibig sabihin, itong label na to, nag-umpisa yung babaan So parang mayroon na silang nasagap na mga chismis dito banda, So 167. So 167, saan ba yung label ng 167? So dito, 167, dyan. So ibig sabihin, yung mga nagbinta na yan, dito yan nakabili. Kung buminta sila, kumita na yan siya, di ba? Baka dito, kumita na yan sila dito Kasi sa dividends lang mismo, yan. Hindi naman to magbibinta tong mga na to, yung mga seller na yan, kung hindi sila kumita Kung dito sila bumili, hindi yan nagbibinta yan. Hindi pwedeng papayag yan na bibinta ng palugi. Kasi yung mga volumes na to, yung 1 billion na yan, foreigner karamihan dyan na nagbibinta. Ibig sabihin dyan, nag-take profit o bumitaw sila dahil sa yung kinita nga bumaba, tapos chismis pa na malisan, So, pero ang dyan, dahil nagbinta sila bumaba, ang tanong dyan ngayon, hindi ba nila bilhin ulit si Jollibee na mura na, mababa na, di ba? So maaaring na pa rin yan, kahit na bumaba, nagbintahan man yan sila,
ibig sabihin may chance pa rin yan na bibilihan sila ulit kasi 1 billion ang nilabas. So kung bibilhin yan nila ulit dito sa 1 billion sa presyo na 94, ibig sabihin tutubo sila diyan, ano? Kikita yan sila, aangat yung presyo eh. Kasi pag bumili na yan sila ulit, aangat naman yung presyo, ano? So sana hindi tayo abutin dito sa 94 o hindi tayo tagusin diyan, bumalik tayo dito sa taas kay Jollibee. So pakiramdaman lang natin. Kung titingnan mo naman sa small time frame si Jollibee, meron na nag-unti-unting bumili, ano? Yan, oh. May mga buyers na yung kulay green. Ibig sabihin yan, ito malaking volume, oh, nasa 1 million. Ibig sabihin yan, may mga buyers na naunti-unti na bumili. Kasi mura na eh, discounted. Oh. Isipin mo kung ang target price ng isang analyst is 240 at kung mangyari ano man yan, maabot yan sa presyo dito, tumubo ng 80%, di ba? So malaking pira ang kikitain din nila. So maaari na bumaba si Jollibee dito, pero maaari din na bumalik na yan sa akyat, sa taas. So ngayon ay Miyerkules, bukas is Huwebes, Biyernes. So asahan mo na mag-drop pa rin to kasi lalo na Friday, ano? Kasi yung mga foreign investor, hindi naman yan basta-basta makabinta sa kanilang volume na hawak. Sabihin natin na meron silang hawak na 20 million na share. Hindi yan pwedeng, mahirapan sila ibinta yan yung 20 million isang bisis. So paunti-unti yan na ibibinta nila, di ba? So ibig sabihin, bibinta yan sila dito, bukas magkabintahan, Huwebes, Biyernes, magkabintahan pa rin. So kung ikaw ay hindi pa nakabili kay Jollibee, ang gawin mo diyan, abangan mo dito, no? Pag nag-action siya na umangat, maganda pumasok kasi mura siya. Ngayon, tayo naman katulad ko naman na bag holder ngayon, wala tayong magawa, hindi natin talaga yan. So, ang gagawin natin dito, pag meron kang konting pira, katulad ito, meron tayong 300 matanggap, so ibili natin dito, maliit lang yung 300, no? So kung may pira ka, so buwan-buwan, kada sahod mo, laanan mo siya ng kunting, kunwari, kada buwan ay budget mo is, meron kang budget na, sabihin natin 50,000 na invest, sa mga hawak mong stock, idagdag mo. So yung 50,000, hatiin mo kung ilan yung stock na hawak mo. May 10 ka, so 5,000 ilaan mo din dito kay Jollibee, at para naman yung presyo mo na nandiyan katulad ko nasa 200, pwede bumaba, pwede bumaba yung presyo natin kasi i-average nila yan eh. Kumbaga ito yung presyo ngayon, so sabihin natin worth 50,000 naman to eh, yung hawak ko, so sabihin ko na mayroon akong hawak ngayon na 50,000, so bibilhin ko yan si Jollibee, ang mga ari na presyo niyan, ibaba nila, i-average. So, i-average yan ni Jollibee na na presyo. Sampulan natin, asan na yung Excel natin? Wala yata yung Excel natin eh. So, hindi tayo handa. So, adir, Rapi Milder, nasaan na yung Excel ko? Bakit ayaw? So, dividends. Wala na, nabura yata. Nabura yata yung natin. File. Nawala yung Excel na file ko So, yan, basta naputol ako. So, balik tayo. Huwag na rin. Basta, ganun yan. I-average nila. Hindi ko mahanap yung file ko na competition. Basta, i-average yan nila eh. So, tulad yan, ganito yan eh. May hawak akong 250 na share, So, yung 250 na share ko, tapos, dito, 1,235 ang presyo, ito 211. So pag bumili ulit ako ng i-average nila yan. So maaari na yung presyo ko, pag bumili ulit ako ng 50,000,
dito ako mapunta sa 160 banda. Kasi average nga nila yan eh. So, kung average naman, di ba, nasa gitna yan siya na, no? So, ganun yung gagawin ko para maging, parang ano yan eh, piso cost averaging. Kung hanapin nyo dito sa, ano ko, piso cost averaging sa video natin, meron tayo dyan. Piso cost, hanapin nyo lang, para ayan o, piso cost averaging, siya yan, ganun yan. So, hanapin nyo yan, nandyan yung explanation ko, yan o, may Excel tayo na pakita. So, diyan yung ano nyo, para mahabol natin tong presyo ni video. So, I mean ni Jollibee. So, sa katapusan, pag nagsahod kami, ay bibili tayo ulit ng ano dito. At least bibili tayo ng, sabihin natin, 25,000, 20,000, para bababa ulit ang presyo ni Jollibee. Mahabol natin siya, no? Kasi pag ano kasi habulin mo siya dito, at tapos pag umangat din ay mas kikita ka. Kung wala, lilipat na yung presyo ko dito, ibig sabihin pag dumating dito kumita na rin ako, ano? So think positive pa rin tayo. Huwag tayo magpaano na dahil bumagsak ay ano na tayo, parang wala na eh, ayoko na sa stocks, ano. Hindi ganun eh, habang ano pa siya, ganoon naman talaga eh. Wala, hindi natin kontrolado ang ano eh, presyuhan. So, dahil may hawak na tayo, i-piso cost averaging natin. Pero sa mga baguhan pa na ano, hintayin niyo muna na magkaroon ng ano si Jollibee. Ang magandang batayan niyo, magkaroon si Jollibee ng presyo na gano'n, no? Nagkonsulo-konso. Although mayroon yung daily time frame, titingnan nyo. Although dito sa 30 minutes time frame, meron na siyang ginawang consolidation, no? Yun. Di ba? May consolidation na siya. So, maaari yung presyo dyan, magganon-ganon yan. Magganon kasi may nagbinta, may bibili. So, maaari kasi dyan, pag ganyan ang ano, may darating na panahon na i-break niya yan at hahataw siya. Di ba? So, wag mawala ng pag-asa mga ka-uploader tungkol kay Jollibee. Darating din araw ay tutubo din ang pakpak ni Jollibee. So, ganun lang. Tikitisi lang. Sabi nga, ika nga sa kanta, no? So, kaya wag mong kalimutan, mag-subscribe ka na sa ating channel para hindi ka nag-iisa na bag holder ni Jollibee. Ganun lang yan, itawa-tawa mo lang ang problema. Hindi problema yan, tawa mo lang yan. Kasi ganun talaga yung presyo eh. Babagsak, hindi natin kontrolado. Ang oportunidad to siya sa mga baguhan, sa ating mga sa ating mga may hawak na, ay oportunidad din natin na bumili pa ng marami, ano. So, yan lang po. Sana naman naintindihan nyo ang aking paliwanag at hindi kayo naguguluhan. Huwag kalimutan, mag-subscribe na! Bye-bye!